Kay salamat sa Ginoo once again aton pagpakan ng buhi nga Dios. Hallelujah. Dagan ang aton pasalamatan sa Dios. Amen. Una, salamat sa sustaining strength sa fasting and prayer. Hallelujah. Salamat man bisan pa man sa ilan ni John Ray kag ni Araceli nga ang Dios padayon nag-preserve sa kabuhi ni Araceli. Siguro maipahimo pa ang Dios sa iya. Dayon aton man pasalamatan ang Ginoo sa kabuhi nila ni Nay Biring kag ni Noy Huring. Pagbalik nila gwapa na kagwapo na. Na-enjoy nila ni Nay Biring ang ilang vacation. Dagan-dagan gikuno nga dapit ang ilang naadtuan. Amo na nakabintaha kung may mga anak pud ka nga professional na. Munang maayo sa tanan. While ang iban sa aton diri lang takutob sa Cambiaquique. Diri lang taman sa Santa Fe. Amen. Then aton man pasalamatan ng Ginoo. Yes, of course, ang nangin pamilya na naton diri si Brother Biko together sa iyang asawa, Sister Lourdes. Maraming salamat po. Kasama yung mga anak nila. Bastante na ang testimony ng aton nabatian. Amen. Magabarog ta, let us pray. O Diyos nga gamhanan, once again, nangayo kami pagtabon sa imong hamili nga dugo. Lord, I ask right now, even your great favor, O Lord, bisan pa man sa imo pulong nga amon hisgutan. Thank you so much for the understanding. Thank you, Lord, for the anointing of wisdom, knowledge. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen kagami. Pakpakan na ito ng Ginoo. Abi nyo lang mga kaigsuunan, atong Friday, lain ang akon pamatyagan sa lawas. Pero, giayo ko sa Dios, paagi sa drawing. Giayo ko sa Dios. Perti paayo ang drawing. Amen. Amazing ang Ginoo. Labi na sa mga talentos aton mga utot. Amen. Salamat sa Ginoo. Dili maasoy nga kasadya sa tong Friday. Amen. Dili maasoy nga kasadya. Kag na-release ang kasakit sa akong ulo kay atong Huwebes sa Bible study namon sa muhon nabasa kami. Kay usahay pagpakadto namon mabasa manggiyud mi. So mutong pagigda na kon pagmata na kon murag naglabad akon ulo. Pero naayo ko sang nagdrawing na ang undong. Labi na ang giparisan sa grupo sa Grisa. Diya ko na-relieve. Praise God. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Let us continue. Basahon naton ang teksto naton. According sa 1 Thessalonians in chapter 5, verse 19, padung sa verse 22. Kung mayroon pong Tagalog, Brother Chabi, ipaklik nga. Ayaw ninyo pagpalunga ang Espiritu. Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo o isalikway ang dautan. Ganito po ang sabi sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 11 patungo 22. Huwag ninyong patayin ang ninggas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama.
We have 5 biblical truths as we study according sa passage naton. Yes, nandito na po tayo sa pangatlo. Mga kaigsuunan, agud nga magpabilin ang kainiton sa pag-alagad naton diha sa Ginoo. Isa lang gyud ang aton pod paningkamutan, ang sala. Kay bisan unsa pa ka nindot sa siga, kung bubuan nimo tubig kalit, mapalong ang kalayo. Yes, of course, tayong lahat ay makasalanan. Puros tatanan makasasala. Way sing matarong sa aton. Pero salamat sa Panginoon dahil po nagpakamatay si Jesus para sa atin. Iya tagihugasan, gilimpyuhan ta niya. So tayong lahat ay malinis na hindi po sa ating gawa ni sa ating mga reliyon. Tayo po ay malinis na dahil sa gawa po ni Kristo Jesus. Amen. Pasalamat ko kay daw Tagalog po kamutanan. Amen. Siguro pabalikon pa ko sa Pasay. Okay. Dito ni nakita si Uliot Kagsbian. Abi nyo lang, kita tanan, puros ta makasasala. Pero, gihugasan ta sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Singa na imo katapat, limpyo ka na. Ngayon po ay malinis ka na. Dahil sa gawa ni Hesukristo nating Panginoon. May isa ka butang nga aton ampingan sa kabuhi. Subong usa ka Kristohanon. Una, ang sala. Muna nga ang Thessalonian, ingon pa dito, abstain from all appearance of evil. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. In good news sa Tagalog says, layuan ninyo ang lahat ng anyo ng kasalanan. So mga kaigsuunan, kung lantaw na ton sa sini nga passage, balikon na ton ang sala o ang buhay na makasalanan ay hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Meaning, hindi ni makapalipay sa Ginoo. Hindi ni makahatag o kahamuot sa iyang atubangan. Dulumtanan kini sa mata sa Diyos. Because God is holy, og walay butang nga makasasala, nga makapuyo diha sa iya. Kag ang Biblia, may duwa ka klase ang sala. It is both the inner and the outer. According pa sa 1 John, sa chapter 3, verse 4, sa Easy English translations, kung lantaw na ton ang state diri ni John the Beloved. Kay ikatatlo ni siya, sa gitun-an na ton, about sa 1 Thessalonian. Ingon pa diri, if a person continues to sin, he is choosing not to obey God's rules. Sin is when we choose not to obey God. Dua ka klase ang sala. First, it is talking about by inner, and the second things, it is talking about by the manifestations. Amen. Mubito na nga ang kabuhi sa Kristohanon, labi na ang Psalms 119, baliko na ton. If you read this whole chapters, whole verse sa 119 sa Psalms, makita na ton dito ang 7 specific words nga gihambal sang Dios para sa iya mga katawan. Yes, ang 1 John chapter 3 verse 4, makita naton dito ang word nga testimonies, makita naton dito ang word nga precepts,
Makita naton dito ang word nga statutes. Makita naton dito ang words nga commandments. Makita naton dito ang words nga ordinances. Makita naton dito ang words nga law and ways. Meaning, initanan para kini sa mga kaanakan sa Diyos. Mabito na nga balik ta, in-word precepts and statutes. Kita sa sulod sa simbahan, may mga sistema nga gitudlo ang Dios sa aton. As talking about statutes, precepts, amo na nga in every first Sunday of the month, may ara ta palatukuran sa Hilonggo pa nga term. Although, hindi ka magsiling nga waay na nani malakip sa Biblia, but is what considered as statutes and precepts. Pero kung imo ni siya gitawag baliwalaon, kung dili nimo ni siya tumanon, you are disobeying God. Amen. Imo gisupak true sa delegated authority nga gihambal sa Biblia. Ang delegated of authority nga gihatag sa Dios by means of fivefold ministry, kung imo kini isalikway kag dili nimo hatagan dako nga kabugaton, yes, you are disobeying God. Amen. Importante sa Dios ang kabuhi nga matinumanon. Isa lang ang akong gihambal. One thing I say to you, brothers and sisters. Agod nga mangin kahamutan ka sa Dios, tumana kag pagkabuhi nga matinumanon. Why iban nga paagi nga ang Kristohanon iplastar siya sa Dios. Ang Kristohanon nga magsubay sa cycle of death, isa lang ang ara sa iya, because he is what a disobeying kind of child. Pero kung nagmatinumanon ka, iplastar ka sa Dios sa mga butang nga imo gipangandoy sa sulod sa imong kasing-kasing. Pakpaka na tanong ka. Amo na nga, ang simbahan naton, may ara siya mga palatukuran, may mga system, may mga gitawag programa, initanan, pamaagi ni sa Dios. Hindi ta maghambal nga ini outside sa gisulti sa Dios. But no, this is talking about true delegated authority. Amen. Hindi kagyod makalambot sa imong destiny. Kung Kristohanon ka, you must obey the Lord. Because this is part as the word precepts. This is a part, the word as statutes, even in a word testimonies. Amen. That is considered as inner sin. Hindi ni makita sang tanan. Even I, the pastors, I cannot see even your heart, but the Lord says everything. Amo na nga ang Dios walay matago sa iya. Kag imo na lang mahibaw-an nga ang kabuhi nimo, yes, of course, may mga diferensya because one thing, God of everything, He correct us. Amo na nga ang Dios naton, gusto niya nga mutikang ka sa kabuhi nga matinumanon. Sama sa gisgutan naton sang kaagahon, ang connection sa higay between sa church kag sa congregation. Ang concern sa Dios para sa aton pangabuhi. Amen. One of the highest concerns of God para sa aton pangabuhi. God wants us to bless. Amen. Ingnay mo katapad, gusto sa Dios nga i-bless ka. That is the highest concern of God. Amen. Pero kung ang kabuhi nimo may mga diferensya ka between diha mismo sa gitawag sa church as by means of precepts and statutes, then makita nimo nga ang Dios mag-intervenir sa kabuhi nimo. And this is what inner sin. Amen. Kag hindi gusto ang Diyos. While ang 1 Thessalonian,
in chapter 5 sa verse 22, this is talking about manifestations of sin. Ingon pa diri, abstain from all appearance of evil. Meaning, ang word nga abstain, it is, yes, the same sa word nga fasting and prayer. Kung nag-fast ka, you must abstain from the food. Imo likayan ang pagkaon. And this is also the same sa sala. Imo likayan ang tanan matang sa dagway sa sala. Kay ang praises diri in 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, ang praises diri as talking about abstain from all appearance of evil. Ang praise nga appearance of evil meaning sa tanang matang dagway sa sala o ang mga butang nga nangindulumtanan diha sa mata sa Dios. What of this said in Galatians 5:19 and 21? Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Tandaan naton kitang tanan gihugasan na ni Kristo Jesus. Limpyo ka na tungod kay Kristo Jesus. Amo na nga ang Ginoo, dili siya gusto nga ang kabuhi naton maglunang pag-usap. Ang tanan nga matang sa dagway sa sala, likayan naton tungod kay ikaw palangga sa Diyos. Ingnay mo katapat, mahal ka ng Panginoon. Amen. Sayon kayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw o hilas nga mga buhat. Verse 20, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog o sa pagkabahin-bahin. Verse 21, sa pagkamasinahon, sa pagkapalahubog, sa pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog o sa uban pang mga butang nga sama ni ini. Busa, pasidan-an ko kamo karon, sama sa akon gihimo kaniadto ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingarian sa Dios. Nga ang Dios iya tagisugiran because God loves us. Dili siya gusto nga ang kabuhi nimo mahiadto sa kasakitan. I-click tab sa Tagalog ang Galatians chapter 5 in verse 19 pakadto sa 21 na tab. Basahin po natin yung Galatia, talatang 5. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman ng pagtatalo, mga panibugho, mga pagkaalitan, mga pagkakakampi-kampi, mga pagkabahagi-bahagi, mga hidwaang pagpananampalataya, mga kapanagilitan, mga paglalasing, mga kalawayan at mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaungangi, ipaalala sa inyo. Murag medyo laom ang King James nga Tagalog. Tulad sa aking pagpaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ang Galatians sa chapter 5 in verse 19 to 22, this record was divided by the Apostle Paul into four categories. This is talking about a manifestations of sin. But first, it came from the inner. The first one is talking about sin with associations of Satan. Unsa kini, such as worships to idolatry, sorcery, and witchcraft. This sin as associations with Satan. Meaning, kung ang kabuhi sa usa ka tawo nagpabilin kini sa iya, they are what considered nga ang kabuhi niya
wala sa tinuod nga Diyos. And the second sins, kung lang tao na ton sa Galatia, it is sins of temper, talking about as moral sins, such as enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, and hatred. Ang pagdinumtanay, ang kasuko, ang pagbahin-bahin, ang hilabihan nga kasina. This is talking about as moral sin. Labaw sa tanan, ining gitawag hatred. Amen. Kung may gitago ka nga pagdumot. Kung doon na kay gitago sa suod sa imong kasing-kasing. Dili kini kahamutan sa Diyos. Amen. Mabito na nga ang Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Biyain ninyo ang tanan kayugot, kapungot kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-ininsultuhay, hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Pagkalunanay hinuon kamo o pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa o pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Basahon naton sa Tagalog nga versions within this in Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mag-alis nawa sa inyo pati ng lahat ng masamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, mga na mapagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. This is talking about immoral sin or what we call as temper sin. And the fourth kind of sins nga gi-categorize ni Paul is talking about is sins of religious. This is the three. Is word schemism such as divisions, factions, selfishness, and envy. Ari dire ang masiling naton ang dili paghiusa, pagbahin-bahin, ang kasina, kaglabaw sa tanan, dili kini kahamutan sa mata sa Dios. Og ang ikaupat, this is talking about a lustful sin. Kailigbon. Kitang tanan mo ingon, kailigbon. Kag amo ni ang kasagaran ang nagakahitabo karon sa aton. Immorality, uncleanness, kahugawan, lasciviousness, drunkenness, and carousing. Kining kabuhi nga mapinatuyangon. It is talking about as lustful sin. Kailigbon. Amen. Pakpakan na ito na gina. Ang Biblia naghambal, instead ang Ephesians, kung lantaw na ton, before na to ni basahon, instead nga ang Diyos, ang kabuhi sa Kristohanon, magkabuhi siya subay sa kabubuton sa Diyos. Hindi maayo sa Kristohanon nga ini nga mga butang iya i-exercise siya kabuhi kundi kung mahimo likayan niya kini. Ang kabuhi nga Kristohanon kinahanglan may likayan siya. Ingnay mo katapat, may likayan ka sa kabuhi. Amen. Ang Ephesians sa Kapitulo 5, 17, 19, amo ning state, busa magmaingon ako o magapamatuod nini tungod sa Ginoo nga kinahanglan dili na kamo managawi ingon sa mga hintil kinsang mga pangunahuna walay kapuslanan. Ang ilang pagpanabot gingit-ngitan sila nahimulagikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong. Ingon pa diri, tungod sa kaburong nga anaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasing-kasing. Verse 19, sila dili mobati o
og mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag. Amen. Kitang tanan mo ingon pagpatuyang sa kaulag. That is talking about aslas. Hindi pagpaorondayon ang imong kailigbon. Bisan unsa man kanindot sa ilimnon nga gipamalhas ayaw kaibog igsuon. It is talking about aslas. Bisan unsa man kahumot sa aso sa sigarilyo ayaw kaibog. That is talking about aslas. Bisan unsa man kaputi sa babae, ayaw kaibog kung may asawa ka. It is talking about aslas. Amen? Ang Biblia nagambal, ayaw pagpatuyang sa kaulag. Kung basahon naton sa Tagalog, in fairness aton nga gitawag pagtuon sa sini nga kabuntagon, may gistate diri ang Bible according sa sini nga passage sa Ephesians sa gisulti ni Paul, ang Ephesians chapter 4 in verse 17 going sa verse 19, kay ang praises dito pagpatuyang sa kaulag. Ingon pa diri sa verse 17, ito nga ang sinasabi ko at sinaksaksihan sa Panginoon na kayo hindi na nagsisilakad pa nagaya naman ang lakad ng mga hintil sa pagpapalalo ng kanilang pag-iisip na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalan nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Verse 19, na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan at napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Sa Cebuano, ang pagpatuyang sa lawas nun nga kaibog. Amen. This praises kung lang taon na ton sa sining nga passage nga si Paul nagsulti, abstain from all appearance of evil. Parihas kini sa panahon sa Judges, mao kini. Walay hari sa Israel sa itong time ni atong panahon na ang tagsa-tagsa nagbuhat sumala sa ilang gusto. Ang mga tao nga nagpatuyang sa lawas nun kaibog, ebidensya ka na nga walay Dios. Amen. Pero ikaw igsuon ko, mayroon kang Panginoon. Ing na imo katapad, may Dios ka. May hari ka. Amen. Sa time sa Judges, ang mga tao nagpatuyang sa gusto nila. Kay way sila Diyos. Natural sa ila, kay way sila Ginoo. Pero ikaw, igsuon ko, may Diyos ka, may gialagaran ka nga Diyos. Kung ang imo barkada, kung ang imo classmate, kung ang imong silingan, or something, kinsa pa man, ang imo bispring nga nagpatuyang, ayaw pagsunda ang ilang gibuhat, tungod kay may Diyos ka sa kabuhi. Agod nga ang siga sa pag-alagad, dili mapalong. One way nga makapalong sa siga sa pag-alagad ang sala. Tilawi kung may sala ka. Sa inyo nag-experiensya sa inyo, sa dira nga may sala kang gihuptan sa imong kasing-kasing, ni bisan pa man sa pagsulod sa simbahan, daw mauwaw ka. Bisan pa man sa pagpakita sa sulod sa simbahan, you have a guiltiness. Ikaw mismo makabatyag ka. Why? Because of sin. Amo na nga ang Kristohanon nga may Dios nga gialagaran, ingon pa ni Paul, likayi ang tanan matang sa dagway sa sala. It is both the inner and the outer. Ang imo kabuhi, paningkamuti nga magmatinumanon ka, paningkamuti nga ang Dios mahamuot sa imo kabuhi. Bisan pobre ka lang, at least ang Diyos nalipay sa imo. Amo ning pinaka-importante para sa mata sa Diyos. Amen. Yes, of course, ang praises dire nga gi-state sa Bible sa aton gitun-an, katong praises nga giingon,
Yes, nagpatuyang sila sa lawas nun nga kaibog. Amen. Mga kaigsuunan, may ara gihatag ang Dios sa aton nga bagay naton hatagan dako nga exhibit sa kabuhi naton. Ang state ni Jude sa chapter 1 in verse 7. Ingon pa diri, hinumdumi usab ang Sodoma ug ang Gomora ug ang kasikbit nga mga kalungsuran nga nagpatuyang sa pagkamakahilawason ug sa kangil-aran. Gisilutan sa kalayo nga walay pagkapalong silbing pasidaan alang sa tanan. Ini nga gihatag sa aton sa Dios. Grabe ang concern sang Dios sa aton. Amen. He give us everything. Ang iya pulong gihatag niya, amo nang ang mensahe naton, ang pulong sa Dios nga aton pirmi mabatian, kumpleto kini, naghatag sa aton og giya, naghatag sa aton mga pagtudlo, nagpadasig sa aton kaglabaw sa aton, labaw sa tanan, naghatag sa aton warning sa sini nga kalibutan. Siling padiri, silbing pasidaan alang sa tanan. In Tagalog, bahala magkalisod-lisod ta, basta at least mabasa na to. Ingon pa diri sa Tagalog sa Jude in verse 7. Ingon pa diri, i-click chab. Verse 7. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpakabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Silbing pasidaan para sa aton. And you know, brothers and sisters, ang pirmi naton hisgutan ang Sodoma kag Gomora. Sa gisulti ni Jude, kita mismo sa Bible, and right now, mao na ang aton diskubriyon, kaya nga man, ang Dios naton, kung ang kabuhi sa usa ka tawo dili siya mulikay sa sini nga mga butang, may consequences nga maglambot sa iya. Yes, kasagaran nga aton madunggan ang Sodoma kag Gomora, waay naton gihatagan og dakong igtulupangod ining kasikbit nga kalungsuran. According pa sa notes naton, what are the near cities that mentions of Jude? Only Jude himself ang nakadawat sa sining nga revelation. Ang Genesis chapter 14 sa verse 2, nakigubat sa 5 kahari nga sila si Bera sa Sodoma, si Bersa sa Gomora, si Sinab sa Adma, si Semiber sa Sibuim, og sa hari sa Bela o Zoar. Meaning, ining gagmay nga syudad nga gihisgutan ni Jude, 5 ka syudad ang ari diri: Sodom, Gomora, Adma, Sibuim, and Zoar. Kini nga mga gitawag kat sikbit nga mga syudad, hindi naton pirmi mabatian. Pero si Jude mismo naghambal, ini nga mga syudad nalambigit kini sa diha nga gipaulanan na sila sa Dios og kalayo. Kagabi nyo lang, kung lantaw naton ang history, kinanglan diskubrihon naton. Because these 5 cities, they were close relatives. Ang mga gitawag king sa sining nga syudad, puros lang mga relatives.
these 5 cities, they were close relatives because they were all sons of Canaan. And Canaan is the sons of Ham. Puros lang gali ni sila mga partidos. Ining 5 ka syudad nga gihisgutan sa Biblia, like Sodom, like Gomorrah, yes, Admaan, Sibuim. Ini sila, mga relatives lang, mga partidos ni sila, kay kini sila tanan, mga kaliwat ni sila ni Canaan. Ang Genesis at chapter 10, verse 6, nagahambal, ang mga anak ni Ham, mao sila si Cos, si Ehipto, si Put, og si Canaan. Si Ham is the son of Noah. Kag ang anak ni Ham, si Cos. Si Cos amo ang amay ni Nimrod, kag sa mga Nepilim. Si Ehipto, amo ang gitawag lugar nga diin ang Israelites didto nagapos. Si Put og si Canaan. Si Canaan, yes, may anak siya. Ang verse 15, ang mga anak ni Canaan, mao sila si Sidon, ang kamagulangan, og si Hit, kaliwat usab ni Canaan, ang mga Jebusihanon, ang mga Amorihanon, ang mga Girsihanon, ang mga Hibihanon, ang mga Arkihanon, ang mga Sinihanon, ang mga Arbadihanon, ang mga Simarihanon, o ang mga Hamatihanon. Unya, nagbulag-bulag ang nagkalain-laing banay sa mga taga-Kanaan. Hangtod nga ang ilang mga utlanan nagsukad sa Sidon, padulong sa Gerar, hangtod sa Sagasa, paingon sa Sodoma, Gomorrah, Adma ug Sibuim, hangtod sa Lasa. Meaning, ining 5 kahari, puros ni relatives. Meaning, hindi lang kay mga dautan ang Sodoma kag Gomorrah, apil na ang Adma kag ang Sibuim. Amen. What a consequences nga naglambot sa ila. Amen. Nga ang Sodoma kag Gomorrah hilabihan ang pagkadautan. Abi mo lang si Lot, sa gi-captured na sila ni Kedorlaomer, gi-rescue siya ni Abraham. Kay ang tuyo sa tunga si Lot, mulikay na diri sa Sodoma kag Gomorrah. Because brothers and sisters, tungod ka palangga sang Dios sa aton, ang Dios ilikay ta niya sa pagpakasala. Kay dili siya buot nga ang kabuhi naton may agom sa kalaglagan. Iya gipadala dito si Abraham kay agud nga rescuehon niya si Lot nga pag-umangko niya, kag si Lot mismo ang tuyo sadto sa Dios nga hindi na siya magbalik sa Sodoma kag Gomorrah kundi mangita sa sang dapit nga iyang kapuy-an. Pero ang problema, nagbalik si Lot dito sa Sodoma. Amen. Kag nahiagom siya sa hilabihan nga kapungot sa Diyos. Amo na nga ang Ginoo, ang lawom niya nga concern sa aton. Likay ka sa tanan matang dagway sa sala. Magabarog kita sa sini nga tinion, tungod kay ang oras naton siya daw kakitid. Abi nyo lang, ining 5 kahari nga mga relatives. Yes, amo ning gistit ni Jude nga nalambigit sila sa silot tungod kay gipaulanan sa Dios og kalayo ang ilang nga dapit. Amen. Habi nyo lang, kung lantaw na ton ang Genesis, si Ham, amay ni Canaan. Sa Genesis, sa chapter 9, kung basahon na ton ang Biblia, si Noe mag-uuma, og siya mao ang unang nananom og paras. Sa nakainom na siya ubay-ubayng bino, nahubog siya. Hindi niya tuyo ang paghubog kay nga wala pa'y ilimnon sa ito nga panahon. Natulog nga hubog dito sa iyang tulda.
verse 22. Sa pagkakita ni Ham, ang amahan ni Kanaan, nga hubo ang iyang amahan, migula siya o gisuginlan ang duwa niya kaigsoon. Si Ham, na-enjoy niya samtang nga naglantaw siya sa iyang amay nga hubo. Meaning, nalipay siya sa nakita niya ang iyang amay nga natulog nga hubo. Ang anak niya si Kanaan. Amo na nga dili masiling hindi likayan nga ang kaliwat ni Kanaan, ang espiritu ni Ham na naog dito sa iyang mga kaliwatan. Amo na nga ang Sodom kag Gomorra, apil ang Adma og ang Sibuim, yes, sa nagbisita na dito ang mga anghel sa kang Lot, kay ila na pagwaon si Lot. Ang mga bisita ni Lot, may mga lalaki nga nagkadto dito kay gusto sila makighilawas sa mga bisita ni Lot. Nga, ini nga espiritu halini dito sa kang Ham. Na naog ni pakadto sa iyang kaliwatan. Meaning, ang 5 kagamay nga syudad nga giisgutan diri sa Bible, it is the same sa ilang kaliwat nga mao si Ham. Meaning, atong 5 ka syudad, they are what exercised by immorality. Amen. Amo na nga ang Biblia nagambal. Sa verse 23, siling padiri sa Biblia, unya, nagkuhag kupo sila si Sem og si Japet, kay gisuginlan naman niya ang iyang mga utod, og gibutang nila kini sa ilang abaga, nagtalikod sila nga misulod sa tulda og gitabuna nila ang ilang amahan. Verse 24, samtang gibuhat nila kini, milingiw sila aron dili nila makita ang pagkahubo sa ilang amahan. Sa nahuwasan na si Noe og sa nasayra niya ang gibuhat kaniya sa iyang kamanghurang anak, miingon siya, tinunglo si Kanaan, mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsoon. So meaning, ang 5 ka syudad, they are what considered as scars by God. Meaning, walay panalangin sa tao nga nagpadayon sa pagbuhat sa sala. Pero ikaw, igsuon ko, gihugasan ka na sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Amo na ang Biblia nagambal, likayi ang tanan matang sa dagway sa sala. Nga tungod kay anak ka sa Diyos. Amen. Singa na imo katapad, anak ka sa Diyos. Hallelujah. Agud nga magpabilin ang siga sa aton kasing-kasing. Ampingan naton ang aton pag-alagad. Amen. Sabi nyo lang, ang Diyos naton, sa nanaog na siya dito sa Sodoma kag Gomorra. According pa dito sa Genesis chapter 18, siling pa sa Ginoo, miabot na ang mulo sang mga katawhan dito sa Diyos. Meaning, dili na maagwanta ang kahugawan nga gihimo sa mga syudad. Amen. Dili na makapiyong ang Dios paglantaw sa kahugawan sa sini nga gitawag syudad. Amo ni gihambal sa Ginoo, miingon kang Abraham ang Ginoo, hilabihana ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomorra ug ang ilang sala dako kaayo. Verse 21, Busa, muadto ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Mga kaigsuonan, in every sin there is a consequences. Both the inner and the outer. Amo na nga, tungod ikaw, gilimpyuhan ka na sa Dios, palangga ka niya, anak ka niya, likay sa tanan matang sa pagpakasala. Hallelujah. Gunitan naton ang aton katapad sa wala kag tuo, awitan naton ang Dios. Let us worship